Next po natin, si RJ Apuya, 28 years old ng Pasig City. Yan po, ano kaya ang kanyang problema? Si RJ, good morning. Ati konsulta mo na. Good morning, Kuya Jun. Doc Joseph, good morning po. Matagal ko na pong problema to, yung sa namamaga po yung aking, yung rhinitis ko namamaga madalas, lalo na pagka may darating na ulan o kaya may darating na bagyo. Bago dumating yung bagyo yan, nasusumpungin na ako. Ang hirap. Matagal na itong problema ko since 15, 16 years old pa ako. Hanggang ngayon, walang umeepektong gamot sa akin, kundi matutulog lang, gano'n. Pagka natulog, yun, medyo mawawala. Pero sa gamot, walang umeepekto sa akin. Ano po kayang preventive o dapat kong gawin para dito, Doc Joseph? Siguro, RJ, importante, no? Kasi madalas na nangyayari itong allergic rhinitis na pabalik-balik sa'yo. We have to check sa ENT specialist para makita yung turbinates mo, tapos yung mga secretions from the meatus. Kasi maaaring mayroon siya mga polyps na hindi nating alam o yung over-secretions na ng glands, especially dun sa turbinates natin. No? Now, lagi natin sinasabi, pag puti siya, yung secretions, maaring viral. Pero pag constant na nangyayari ito, kahit na hindi nagbabago ang klima or wala kang iniinom na gamot, dapat nating malaman kung ano ang kondisyon, no? Especially sa mga ano natin, yung mga secretions or mga glands natin or canals natin doon, no? So advice ko sa iyo, magpatingin ka sa espesyalista, especially sa ENT para ma-check yung turbinates mo. Add ko lang, kailangan mo identify kung ano yung triggers mo. Kasi baka mamaya yung unan, Yeah. yung kumot, kung meron kang kurtina sa bahay, may carpet, all these things kasi can lead to yung triggering ng allergic rhinitis mo or commuting. So all these things, posibleng baka kaya pabalik-balik kasi hindi mo siya natatanggal sa system mo. Kaya andun lang siya. So paulit-ulit lang yung allergic reactions mo. Now, if you wanna identify what it is, pwede ka rin pumunta sa allergologist. May mga special exams siyang gagawin, yung mga skin test, para ma-identify natin yung triggers. And the thing is kasi once you have these allergies, pang matagalan talaga eh. Sometimes until for life meron ka ng ganyan. Meron naman yung iba, delayed onset yung kanilang allergic reaction. So basically what I'm saying lang is you have to avoid the triggers para hindi ka magkaroon ng reaction. So you can seek consult para ma-identify mo exactly what it is. Kaya pala, doktor, yung kakilala namin, pagka alam niya yung nagtitrigger sa kanya, Iiwasan na yung niya. kumot, pagka re-regalo mo siya ng kumot, dapat ganito. Tapos pagka pupunta kami sa hotel, dapat yung kwarto nga hindi carpeted. I-request mo dapat, yun. i-request talaga. Or katulad ko, allergic ako sa shrimp. So it's either magdadala ako ng gamot every time nasa labas ako or iwasan ko na lang talaga siya. Kasi gano'n na talaga siya eh. So you have to know kung saan ka allergic para hindi ka magkakaroon ng reaction. Kasi delikado actually, minsan nagko-close na talaga yung airway. Pag nag-close airway mo, pwede kang magtuloy-tuloy. Yun na. Okay, RJ? Opo. Ibig sabihin po, Doc, wala na pong dito magagawa kundi patignan sa ENT. Sa gamot, wala na pong remedyo, Doc. Sometimes the allergologists can actually desensitize you eh. So meron silang ibang mga treatments na ginagawa na desensitization. So pwede ka magkonsulta para ma-inquire mo kung paano ba pwede natin gawa ng paraan to na hindi na, kumaga ma-treat na siya. Although kasi pagka ganyan, mahirap i-treat talaga yung allergies. Okay, RJ? Okay po, Doktora. Okay, thank you, RJ ng Pasig City. Isa pa po, si Rose Reyes ng Barangay Talipapa, Quezon City. Rose, good morning. Ati konsulta mo na. Hello, Rose. Rose, sandali ha. Ayusin lang natin yung linya mo ha. Medyo yun ang problema natin eh. Ayusin natin ha. Ayan. Kasi pagka linya ang problema, medyo mahirap operahin. Mahirap intindihin. Yes, mahirap intindihin. Kaya buti na lang meron tayong mga doktor po dito na kahit holiday po, kahit na siyempre, alam niyo naman, may mga pamilya po ito. Pero nandito pa rin po para magsilbi po sa atin, para po sa kapakanan ng ating po mga kasambahay. So ready na ba tayo dyan? Ha? Doc Joseph, holiday ngayon, nandito. Binata ka ba, Doc Joseph? Ha? May asawa ka ba ba?
binata. Si Doc, may asawa, may mga anak. Pero Wala ako naman, akong anak. nandito. I-redial lang natin Service. nila, I-redial lang Hindi, natin. ako, Jun lang, para sa ating mga kababayan, lalo na yung panahon ngayon, no, importante kasi is, kung marami man festive yung table natin, importante you choose the right food, no? Para to keep you healthy for 2015. No, hindi ibig sabihin Parang masagana tapos lahat over Tama na yung ini-intake natin. Matawa ka, Talia. Oo, so andun pa rin yung ating yung proper eating in moderation, no? Tapos yun, kung nagbabago yung klima, you have to be protected of Tama. yourself also para hindi Pati nga, di ba yung mga damit, di ba, pag, tulad niya, alam na, pag taglamig ng iba, talaga nakaprepare na kaagad yung mga sets of nila, loading nila, dahil alam nila, taglamig, ito yung gagamitin nila. Kasama Lalo pala mga sa bata. pinagpaplanuhan. Oo. Yan. Maswerte nga tayo kasi temperate weather pa rin tayo. Imagine mo yung mga nagsusnow. Mas mahirap Yun, yun. mas mahirap talaga.